Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa nakarelasyon ko ng mahabang panahon. Hindi ganun kaganda ang naging takbo ng relasyon namin, pero minahal ko po siya ng husto at tapat. Hello po sa inyo, Boss Kira at mga Kirara. Ako po si Hana, 38 years old, may isang anak, single mother. Nandito kami ngayon ng anak ko sa bahay ng parents ko sa Bicol. 2003 nang makilala ko si Owen. Schoolmate ko siya nung high school. At nung mag-college ay sa parehong school din kami nag-enroll. Pareho kaming BSIT ang kursong kinuha. Pero hindi kami naging magkaklase. Hindi kami magkakilala nung nasa high school pa kami. Pero siya kilala ko. High school crush ko siya nun kasi magaling siyang magsayaw. Siya at yung grupo niya ang palaging sumasayaw kapag may event ang school. Sila din yung pinanlalaban kapag may inter-high competition. Samantalang ako, ordinaryong mag-aaral lang, kaya hindi niya ako napapansin noon. Nung mag-college, sumali ulit siya sa dance group ng art club ng school namin. Ako naman, ganun pa rin. Pero kasi required sumali sa club. Kaya naman sa art club na lang din ako sumali. Visual arts naman ako. Painting, drawings, basta mga ganon. At dahil nga nasa iisang club kami, ay nagkakasama kami sa mga meetings ng club. At doon niya ako unti-unting napansin. Long story short, niligawan niya ako at naging kami. Maayos naman ang naging relasyon namin. Pero dahil first boyfriend ko siya, naging sobrang demanding ako sa kanya. Gusto ko na sa akin ang lahat ng atensyon niya. Gusto ko sa kanya lang iginugugol ang oras niya. Yung usong cellphone nun, yung mga dikipad pa. Pag nagte-text ako or tumatawag, gusto ko sasagutin niya agad. Nagagalit ako kapag hindi. Naging sobrang selosa din ako. Sa lahat ng mga babaeng nakakasama niya, sa lahat ng ibang pinaglalaanan niya ng oras. Lahat yun pinagseselosan ko. Na siyang nagiging dahilan naman ng mga walang kwenta at mabababaw na away at pagtatalo namin. Naging sobrang possessive ako sa kanya. Gusto ko akin lang siya. Kaya lahat ibinigay ko sa kanya. Nagpaubaya ako. Hanggang sa nung mag-second year na kami, ay nabuntis niya ako. Galit na galit ang parents ko nun sa amin. Kasi naman, noon ko palang naipakilala si Owen sa kanila. Pero buntis na ako. Wala naman kaming naging problema sa side ni Owen. Mabait ang parents niya at tinanggap na lang din agad ang sitwasyon. Basta magtatapos pa rin daw kami at huwag pababayaan ang pag-aaral. Sa mga panahong ipinagbubuntis ko ang anak namin, ay may makailang beses kong na-encounter ang isang matandang babae na noon ko lang nakita sa lugar namin. Pag nakikita ko siya, palaging hindi maganda ang tingin niya sa akin. Hindi naman yung tipong nakakatakot, pero kung makatitig kasi siya sa tiyan ko, wagas talaga. Naisip ko na nga na baka aswang yung matanda. Pero mahirap naman din kasing magbintang, di ba? Pero napatunayan ko ang hinala kong yun nung minsan siyang magkunwaring nagtitinda ng lutong ulam. Naglalakad ako noon pa uwi. Nung lapitan niya ako at bentahan ng tinda niyang dinuguan daw. Tinanggihan ko kasi hindi naman ako kumakain ng dinuguan. Actually kahit sino sa bahay, walang kumakain ng dinuguan.
Kaya kahit sinabi niyang ibibigay na lang niya ng libre, hindi ko pa rin tinanggap. Sa buong pag-uusap namin, pansin ko ang mga tingin niya sa tiyan ko. Ni hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Susulyap lang siya saglit, tapos tititig ng matagal sa tiyan ko. Hanggang sa hindi na siguro siya nakatiis. Hinawakan niya ang tiyan ko at hinimas. Napaatras ako kasi biglang sumakit yung tiyan ko. Tinabig ko yung kamay ng matanda. Tapos sumigaw ako ng tulong. Aswang. Tumili ako at sinigurado ko talagang maririnig ng ibang tao yung sigaw ko. Mabilis siyang lumayo sa akin. Pero habang papalayo siya, ang sama ng tingin niya. Pailalim at talagang nakakatakot. Lalo pa akong natakot dahil pati ang sakit ng tiyan ko hindi nawala. Nagpapanik na ako nun, kaya naman panay ang tili ko. Nung may makapansin na sa akin at lumapit, ay mabilis nang tumakbo palayo ang matanda. Nagulat ako sa bilis niya, samantalang nung lumapit siya sa akin, parang iika-ika pa siya. Nagmadali na akong umuwi nun. Tinatanong pa ako ng mga tao kung anong nangyari, pero natakot na ako. Kaya ang sabi ko na lang, yung matanda po. Pag-uwi ko sa bahay, ikinuwento ko agad yon kay mama. Kinumusta niya ako. Sabi ko okay naman ako. Buti daw at hindi ko tinanggap yung dinuguan. Malamang daw kasi ay may lason yon. Kinagabihan nun, pinagsuot ako ni mama ng itim na damit para daw kung sakaling balikan ako, hindi ako makikita. Kalagitnaan ng pagtulog namin, nagising ako dahil sa init ng paligid at masangsang na amoy. Nakatayo na nun si Papa at si Mama naman nakaupo sa tabi ko, kaya bumangon na din ako. Sumenya si Mama na huwag akong maingay. Nakaramdam ako ng takot noon kasi naisip ko na agad na baka binalikan nga ako ng matanda. Nakumpirma ko ang hinala nang madinig ko ang mabagal na paggapang sa bubungan namin. Maya-maya pa, iniabot sa akin ni Mama ang lagayan ng asin namin. Doon ko palang napansin na may mga nakakalat na palang asin sa buong kabahayan. Nakiramdam kami. Maliit lang naman kasi ang bahay namin, kaya madaling madama kung nasaan banda ang matanda. Lalo na madami kaming halaman sa labas at natatamaan niya kapag nadadaanan niya. Nilibot niya ang buong bahay. Halatang hindi siya makali. Siguro, dahil wala siyang makitang madadaanan. O siguro din, hindi niya ako makita dahil nga sa itim na damit na suot ko. Hindi ko alam kung alin sa mga ginawa ni Mama ang effective. Basta hindi niya ako nakikita, okay na yon. Inutusan ni Papa si Mama na maghasa ng kutsilyo. Pero pagbalik ni Papa sa kwarto, may dala na siyang itak at doon siya naghasa. Nagulat kaming pare-pareho nung biglang may pumukpok sa bintana ng kwarto. Ang lakas ng lagabog nun. Saglit na natigilan si Papa, tapos tuloy ulit sa paghahasa. Hindi naman nagtagal, ay nawala na yung mga ingay sa labas. Umaliwalas na rin yung hangin at nawala na yung mabahong amoy. May 2 beses pa ata akong binalikan ng matandang yon, Sir Kira. Pero ganun lang din ang nangyari. Fast forward. Unti-unti din namang lumambot ang puso ng parents ko sa relasyon namin ni Owen. Lalo na nung mailuwal ko na ang unang apo nila. Huminto ako ng 1 SEM para makapagpahinga at maalagaan ang anak namin ni Owen. Si Owen, kumuha ng part-time job
para kahit paano may pangsustento kay baby. Sir Kira, hindi ko alam kung saan nagsimula at kung paano. Pero unti-unting nagbago si Owen sa akin. Isang gabi, umuwi na lang siyang lasing at kung ano-ano ang mga sinasabi. Hindi niya daw magawang makapag-focus sa school dahil sa trabaho niya at dahil pagod na siya. Inasikaso ko agad siya noon kasi hirap din siyang makatayo ng maayos dahil sa kalasingan. Bulag nga po siguro ako dahil kahit na nakikita kong nahihirapan si Owen, ay masaya ako dahil ako ang dahilan ng pagsisipag niya. Ako at ang anak namin para sa future naming dalawa. Hindi siya natigil noon sa pagsasalita, pero hindi din naman ako natigil sa pagpupuna sa kanya. Oo lang ako ng oo sa lahat ng sinasabi niya. Maya-maya, tumahimik siya, lalo na nung sinusuotan ko na siya ng damit. Pagtingin ko sa kanya, nakatingin lang pala siya sa akin. Inaya ko siyang matulog na para makapagpahinga na siya, pero hindi niya ako pinansin. May nangyari sa amin nung gabing yon. Iba sa dati. Nung gabing yon, para siyang galit. Inisip ko na lang na siguro, stress na talaga siya sa trabaho at pag-aaral niya. Kaya kahit parang iba, hinayaan ko. Akala ko kasi, yun lang yun. Isang beses lang. Pero yun na pala yung simula. Nasundan yun ng puro ganon. Parang palagi siyang galit. At nasasaktan na din niya ako pisikal. At kahit kinakausap ko siya ng maayos, nauuwi yun sa paninigaw niya sa akin. Tapos, matatapos yun sa kama. Isang beses, kinausap ako ng mama niya. Hindi ko napigilang maiyak na lang sa kanya at sinabi ko ang estado ng relasyon namin ni Owen. Sinabi niyang kakausapin daw niya ang anak niya, pero pinigilan ko siya dahil baka mas lumala lang ang sitwasyon. Dahil nga alam ko na napagtutulungan siya sa trabaho niya. Walang kakampi, tapos papasok siya sa school at hindi makapag-focus. Kaya sinabi ko na lang na ako nang bahala. Alam kong naawa sa akin ang mama ni Owen. Dahil kita na sa katawan ko ang mga pananakit niya. Pero nakiusap ako na wag munang makialam sa amin. Dahil gusto kong makita ni Owen na ako ang magiging kakampi niya. Pero never nangyari yon, Sir Kira. Inabuso lang ni Owen ang katawan ko. Na pagtapos niya akong bugbugin, ay gagamitin niya naman ako para makaraos. Tiniis ko po lahat. Hanggang sa ibalita na lang sa akin ng mama niya na wala na siya. Gulat na gulat ako noon at hindi makapaniwala. Nakita na lang daw siya sa school. Nakayuko sa upuan. Akala nila natutulog lang pero wala na pala. Para akong namanhid nun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako nakaiyak nung ilibing siya. Natapos na lang yun at nakauwi kaming lahat. Wala pa din akong nararamdaman. Si mama ni Owen, hindi ako iniwan. Sobrang bait talaga nila. Parang nung sinabi niyang iiyak ko lahat, doon palang tumulo ang luha ko. Ipinaalala niya sa akin ang anak namin ni Owen, kaya hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi daw nila kami iiwan ng anak ko. Pinapili niya ako kung uuwi na lang ba ako sa amin ng anak ko o mananatili kami sa kanila. Sa laki ng pasasalamat ko sa kanila at sa mga magulang ko ay mas pinili kong manatili sa kanila. Humingi lang ako ng ilang buwan pa at maghahanap lang ako ng trabaho. Tinulungan nila akong lahat. Naipasok din ako sa trabaho ng ate ni Owen. Halos hatiin ko ang sarili ko para makapagpadala din sa magulang ko, makapagbigay ng share sa bahay na tinutuluyan ko at para sa anak ko.
Sobrang hirap po talaga, pero kinaya ko. Minsan napansin ni Mama ni Owen na sobrang namayat ako. Sinabi ko kay Mama na hindi nga ako makatulog ng maayos nun. Parang isang buwan na din siguro. Kaya din siguro kapansin-pansin na yung pagpayat ko. Hinikayat niya akong magpa-check up. Pero kahit gusto ko, hindi ako makagawa ng oras para makapunta sa ospital. Hindi ko lang masabi pero ilang buwan na rin ang nakakaraan na halos araw-araw akong dalawin ni Owen sa panaginip. Sobrang saya ko pa nga noon kasi siya yung Owen na mahal ako katulad ng dati. At bago ko kausapin ni Mama, mangilang beses nang may nangyari sa amin sa panaginip ko. Nagigising na lang ako na masakit ang katawan ko at parang pagod na pagod ako. At may mga pasarin ako sa braso na tinatakpan ko na lang ng may mahabang manggas na damit. Pero kahit ganon, masaya talaga ako. Alam kong hindi siya totoo, pero ang mahalaga, masaya ako. May isang beses pa na napansin din ng ate ni Owen ng katawan ko. Kaya kinausap niya ako noon. At dahil close naman kami, sinabi ko sa kanya ang lahat. Inaya niya akong magpa-albularyo pagkatapos noon. Pero tumanggi ako. Sinabi kong masaya ako sa nangyayari dahil nakakasama ko si Owen. Pero natauhan ako nung tinanong niya kung gusto ko din daw bang mamatay at sumunod na kay Owen. Hindi naman daw niya ako pipigilan kung yon ang gusto ko. Pero paano daw ang anak ko? Sa sobrang tanga ko, pinag-isipan ko pa yon. Ilang araw pa ang nakalipas bago ko pumayag at sumama kay ate na magpa-albularyo na nga. Doon lang sa malapit lang din sa amin. Doon sinabi sa akin ng albularyo na demonyo daw yung bumibisita sa akin at ginagaya lang ang mukha ni Owen dahil nga si Owen ang kahinaan ko. Nasa akin na daw yun kung gugustuhin kong layuan ako ng demonyo o hindi. Kasi magiging wala daw kwenta ang gagawin ng albularyo kung ako naman daw mismo ang magbibigay ng aking sarili doon. Ilang beses na ipinaalala sa akin ni ate ang anak ko. Kulang na nga lang, isampal niya sa mukha ko ang anak namin ni Owen. Kaya pumayag ako. Pinahiga ako at inorasyonan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari dito, Sir Kira. Kasi nakatulog ako. Nagkita ulit kami ni Owen sa panaginip ko. Pero may ideya na ako noon na isa lang itong demonyo na ginagamit ang mukha ng mahal kong asawa. Pero desidido na akong itigil yon para sa anak ko. Kaya kahit ano pang sabihin niya noon na siya si Owen, ay hindi ako nagpatinag. Pinilit kong magising noon, pero talagang nahirapan ako. Nakita ko pa sa panaginip ko na unti-unting nagbago ang itsura ng demonyo. At dahil doon, nagising na lang ako sa takot sa kanya. Paggising ko, tapos na daw akong dasalan. May ibinigay na lang sa akin na medalyon at dalhin ko daw sa isang simbahan para maipabless. Nakalimutan ko na kung saang simbahan yung sinabi ng albularyo. Kasi si ate ang nagdala nun para sa akin. Pagkatapos nun, nagdadasal na muna ako hawak ang medalyon bago ako matulog. At magmula nun, hindi na ulit nakadalaw sa akin yung demonyo na yon. Alam ko, mahirap paniwalaan itong kwento ko. Sa dami ba naman ang nangyari? At hindi ko naman po ipipilit pa. Gusto ko lang po talagang mailabas ang lahat ng tinatago ko sa dibdib ko. Para din siguro makamove on na ako ng maayos. Gusto kong bitawan na at iwan na ang lahat sa nakaraan. Pero parang kailangan ko tong ilabas sa iba. Parang eto na lang talaga ang kulang, Sir Kira. Yung mailabas ko lahat. Sa totoo lang, kahit nga po hindi nyo na mai-upload to sa channel nyo,
ayos lang. Tingin ko okay na ako. Mabubuhay na ako na para lang sa anak ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po Sir Kira at God bless po sa ating lahat. Hi Boss Kira, medyo bitin itong kwento ng lola ko sa akin, pero share ko na rin. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung story ng tito ng tatay ng lolo ko at ng kasintahan nito. Ayon sa kwento ng lola ko, nangyari po ito sa Ginubatan, Albay. Yung tiyo ng lolo ko sa tuhod ay nagkaroon ng kasintahan na may kakaibang lihim. Tawagin na lang po natin silang Lolo Manding at Lola Gabina. Matagal nang may mga sabi-sabi noon tungkol sa tunay na pagkatao ni Lola Gabina at ng pamilya nito bago pa man sila maging magkasintahan. Pero hindi yun pinapansin ng lolo dahil wala naman daw patunay ang mga chismis na yon. Itinuloy niya ang panliligaw dito hanggang sa naging magkasintahan nga sila. Naging masaya naman daw silang dalawa. Tumagal ang relasyon nila hanggang sa napagdesisyon ng magsama na. Subalit hindi natigil ang mga usap-usapan patungkol kay Lola Gabina. Hanggang sa isang malapit na kaibigan na ang mismong nagsadya kay Lolo Manding para balaan ito tungkol sa tunay na pagkatao ng kasintahan. Kung ayaw pa rin daw nitong maniwala, ay siya na mismo daw ang tumuklas sa sarili niya. Pero pinayuhan niya ito na magdala ng mga pangontra tulad ng asin, bawang at kalamansi. Duda pa rin noon ang Lolo Manding. Pero para makasiguro ay naglagay na rin siya ng kalamansi sa bulsa. Pag-uwi niya sa bahay galing sa trabaho ay wala siyang nadatnan sa bahay nila. Madalas daw mangyari yon tuwing gabi. Kaya naisip niyang parang may katotohanan nga ang mga sabi-sabi. Wala si Lola Gabina sa bahay, kaya hinanap niya ito sa paligid. Nakarating siya sa magubat na parte ng lugar nila at doon daw ay nasaksihan niya ang kakilakilabot na tagpo. Nakita niya raw itong nagpapahid ng kung ano sa katawan nito. Parang langis na mabaho. Nakapwesto ito sa gitna ng kakahuyan, sa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan. Pinagmasdan niya lang ito mula sa malayo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng dalawa niyang mga mata. Lalo pa nang maglabas ito ng isang pares ng malalaking pakpak sa likod. Dinig na dinig daw ni Lolo ang mga buto nitong naglalagutukan na parang nababali. Nang mapansin niyang tila tapos na ang ginagawang ritual, ay lakas loob niya itong nilapitan. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit, ay nagsalita na si Lola. Tanggalin mo yung nasa bulsa mo. Mabigat yan. At sinunod naman daw iyon ng lolo. Nang matanggal niya na ang kalamansi sa bulsa, ay bigla raw siya nitong sinunggaban. Akala niya ay sasaktan siya nito, pero binuhat lang siya ni Lola Gabina at saka inilipad. Nagtungo daw sila sa isang burol. Doon siya nakasaksi ulit ng nakakagimbal na pangyayari. Bumaba sila sa burol at nakita niyang may kinuhang patay na katawan ng bata sa may tabing ilog si Lola Gabina. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng puno ng saging. Pumutol siya ng puno ng saging at saka ito dinasalan ng kung anong dasal. Pagkatapos nun ay lumipad na ulit ito, bitbit yung bangkay ng bata at si Lolo Manding. Ilang araw ang lumipas.
Pinuntahan ni Lolo ang burol at nakita niya sa isang malapit na barangay na merong naglalamay. Isang bata ang nakaburol doon at ito yung batang kinuha ni Lola Gabina. Sa paningin daw ng mga tao doon ay yung batang namatay ang pinaglalamayan nila. Pero alam ni Lolo Manding na hindi na ito iyon dahil puno na lang iyon ng saging. Hindi daw po sigurado ni Lolo Manding kung ano ang ginawa ni Lola Gabina sa bangkay ng bata. Pero malamang raw na kinain niya ito. Gusto niya itong pigilan noong gabing iyon. Pero hindi niya malaman kung bakit hindi siya makakibo. Parang wala siyang kontrol sa katawan niya. Kaya daw hindi na lang niya pinakialaman ang kasintahan. Kalaunan po, ayon sa kwento ni Lola, nagkasakit po si Lolo Manding. Nanghina ito hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Sabi ni Lola, sinabihan na daw ng mga kapatid si Lolo Manding na hiwalayan na ang babae. Pero ayaw daw nito. Kahit anong pakiusap ang sabihin nila, ay hindi ito nakikinig. Hanggang sa iyon na nga ang sinapit nito. Ang hindi daw alam ni Lolo Manding ay unti-unti siyang pinapatay ni Lola Gabina. Inunti-unti daw nito ang atay niya hanggang sa wala nang natira. Yun lang po, Boss Kira. Maikli lang pero tingin ko enjoy naman itong pakinggan. Hello Sir Kira. Nais ko lang sanang magbahagi din ng kwento sa inyo. This year lang po ito nangyari. Nang dahil sa akin, nagpakamatay ang boyfriend ko at lubos ko po itong pinagsisisihan. Nag-uumpisa pa lang ako, sobrang naiiyak na ako. Year 2022, nagsimula kaming malubog sa utang. Wala akong trabaho nun at nabibigyan lang ng boyfriend ko ng budget para sa pag-a-apply ko. Minimum wage earner lang siya. Pero nun nga pong hindi ako matanggap-tanggap sa kahit anong applyan ko at sa kagustuhan kong hindi maging pabigat sa kanya, hiniling ko sa kanyang mabigyan niya ako ng puhunan para makapagbukas na lang ng maliit na tindahan. Alam kong hindi kakayaning makaipon mula sa sahod niya, kaya umasa akong makakapangutang siya ng puhunan ko. Hindi naman niya ako na-disappoint. Isang buwan lang makalipas, na-approve ang nilaw niya sa SSS. Nakapagbukas agad ako ng tindahan. Inaya ko siyang doon na tumira sa amin para makales din siya ng renta ng apartment na nirerentahan niya. Naging okay naman po ang pagsasama namin. Masaya ako dahil paunti-unti nakakapagbigay na rin ako ng share ko sa nilaw niya sa SS. Kahit pa paminsan-minsan ayaw niyang tanggapin. Never ko pong kinuha ang sahod niya. Tinatanggap ko lang ang share niya sa bills ng bahay. Dahil yun ang una naming napag-usapan bago siya lumipat sa akin. Dahil parehas naming ayaw magkaroon ng pagtatalo pagdating sa pera. Dahil parehas lang naman kaming wala nun. Fast forward. Nagsimula ang kalbaryo namin nung mag-ambisyon akong mas mapalaki pa ang tindahan. Nagkaroon kasi ako ng katapat na tindahan at mas madami ang tinda niya kaysa sa akin. Bukod doon, mas mukha siyang tindahan kaysa sa tindahan ko. Dahilan para maagawan ako ng customer. Tipong ako na lang ang second choice nila. Dahil na din siguro mas marami siyang tinda kaysa sa akin na puro basic na pangangailangan ng tao ang itinitinda. Naglambing ulit ako sa boyfriend ko na baka pwedeng mangutang ulit siya para makapagpalaki kami ng tindahan. At dahil nga maganda ang pagpapatakbo ko sa tindahan ko at nakita niya na talagang kumikita kami sa ginagawa ko, ay gumawa agad siya ng paraan. Isang linggo lang ang nakalipas, nabigyan niya ako ng 60K pandagdag puhunan. Gulat na gulat ako.
Ilang beses ko siyang tinanong kung saan siya nakahanap ng ganon kalaking pera. Pero ayaw niyang sabihin sa akin. Sinabi lang niya yung kung magkano yung kailangan niyang bayaran para sa loan na yon. At umokay naman ako. Ipinangako ko sa kanya na papalaguin ko yon at magbibigay din ako ng pambayad doon sa utang. Isang linggo din ang makalipas, nakapagpa-extend kami sa harap para magmukhang totoong tindahan yung tindahan ko. Laking pasalamat ko din sa landlady na pumayag siyang palagyan ko ng extension yung apartment. Nagkaroon na lang kami ng kasunduan na ako na lang din ang magtatanggal sa mga yon sa oras na magpa siya kung umalis na sa apartment niya. Pero doon, biglang bumulusok pababa ang kabuhayan namin. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Pero habang tumatagal, unti-unti na lang nauubos ang laman ng tindahan. Ako lang ang may hawak ng pera ng tindahan kasi may trabaho naman yung boyfriend ko. Kaya hindi ko talaga alam kung saan may mali. At wala naman akong ibang maisip na pwedeng dahilan, kundi ang boyfriend ko lang. Pasikreto akong bumili at nag-install ng CCTV sa loob at labas ng tindahan. Alam ng boyfriend ko yung nasa labas, pero yung nasa loob, hindi. At doon ko nga nakita na siya nga ang nagtatakas ng ilang paninda. Mga kape, cup noodles, delata at iba pa. Hindi ko alam kung saan niya dinadala, pero hinayaan ko na lang muna. Kasi hindi ko naman expected na gabi-gabi pala niyang ginagawa. Hindi ko alam kung anong gagawin at iisipin ko, kaya nanahimik na lang muna ako. Pero napigtas po ang PC ko nung may tumawag sa akin at hinanap siya. Nalaman ko na yun yung inutangan niya ng puhunan ko. At nalaman ko din po na pangatlong buwan na siyang hindi nakakabayad. Samantalang nakakapagbigay naman ako ng pambayad ko para doon. Pagka-uwi niya, kinausap ko siya ng mahinahon. Kahit na sumisigaw na ang puso ko sa kaba sa mga malalaman ko sa sasabihin niya. Pero bigla siyang nag-iba. Sinigawan niya ako at nagalit siya sa akin. Kaya naman inopen ko din sa kanya na alam kong ninanakawan niya yung tindahan tuwing gabi. Tinanong ko siya kung saan niya dinadala at kung bakit gabi-gabi niyang ginagawa. Sa halip na sagutin ang tanong ko, sinampal niya ako. Parehas kaming nagulat sa ginawa niya kasi never niya akong pinagbuhatan ng kamay, Sir Kira. Pagkatapos nun, umalis na lang siya bigla. At dahil hindi na rin ako makapag-focus nun, nagsara na rin ako ng maaga. Nakita ko din kasi yung cellphone niya sa sofa, kaya doon ako maghahanap ng sagot. Hindi ako matahimik kung may kabit ba siya o kung ako ang kabit niya. Yan lang ang nasa isip ko noon. Habang nagbabasa ako sa cellphone niya, ay unti-unti akong nanlumo. Wala doon sa dalawang naiisip ko ang sagot sa mga katanungan ko. Wala siyang kabit, pero kabit-kabit ang utang na kinakaharap niya. Hindi siya nakabayad sa inutang niyang puhunan ko dahil pinangtatapal niya sa ibang utang niya. Nalaman ko din na ang punot dulo ng iba pa niyang pinagkakautangan ay dahil na-scam siya ng mga easy money investment scam. Sinarili niya ang problema niya ng mag-isa. Hinintay ko siyang umuwi. Hindi ko siya makontak dahil nga naiwan niya yung cellphone niya sa bahay. Iniisip ko yung mga sasabihin ko pag uwi niya. Na hindi naman ako galit, na pagtutulungan naman namin ang lahat ng problema niya sa mga pinagkakautangan niya. Pero wala, hindi siya umuwi. Hinintay ko siya buong araw kinabukasan dahil gustong-gusto ko siyang damayan. Pero kahit anino niya, hindi ko nakita. Kinabukasan ulit, nagpasya na akong magpunta sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya nalaman ko na pangalawang araw na pala siyang hindi pumapasok. Doon na ako nagsimulang mag-alala. Tinawagan ko ang lahat ng pwede kong tawagan sa cellphone niya, pero wala. Kaya naman nag-decide na din ako na mag-report na sa pulis. Report sana as missing person.
Pero doon din ako nakakuha ng sagot sa kung nasaan siya. Nasa punerarya. Lumalabas na suicide ang nangyari sa kanya dahil na din sa sulat na nakuha sa kanya. Wala silang makuhang contact info tungkol sa akin dahil nga wala siyang dalang kahit ano. Nalaman lang kung saan siya nagtatrabaho. Pero dahil biglaan ang paglipat niya, wala siyang nai-update na address sa company nila. Sa sulat na iniwan niya, ay wala siyang sinabi kundi sorry at hindi niya nakaya. Nung burol niya, nalaman ko sa mga katrabaho niya na napakasipag daw niya. Nagtatrabaho na, tumutulong pa daw na magbenta ng mga paninda ko. Doon ko yun lalong naintindihan kung para saan yung mga kinukuha niya sa tindahan. Pinibenta niya para din may maipambayad siya sa iba pa niyang pinagkakautangan. Ilang araw ding sarado ang tindahan ko. Gusto ko lang lamnamin yung mga panahon na masaya kaming nagsasama sa apartment. Inispray ko yung pabango niya sa buong kwarto para lang maamoy ko siya palagi na naandyan lang siya sa paligid ko. At dahil nga naaamoy ko siya, ay iniisip kong nandyan nga lang talaga siya. At maririnig niya ang lahat ng sasabihin ko. Nagsimula akong kumausap ng hangin. Sinabi ko lahat ng sana ko. Sana hinarap niya muna ako. Sana kinausap niya ako. Sana naging open siya sa akin tungkol sa mga problema niya. Kasi sa dami ng naitulong niya sa buhay ko, ay handang-handa rin akong tulungan siya kahit gaano pa kami mahirapan sa sitwasyon. At least magkasama naming hinaharap ang problema na meron kami. Nung huminto ako sa pagsasalita, biglang nagsara ang pintuan ng kwarto. Napatingin ako doon, tapos nagtanong ako, "Ikaw ba yan, Aldrin?" Nagsimula na naman akong umiyak. Hindi ako nakaramdam ng takot. Iyak lang ako ng iyak. Tanong ako ng tanong kung papaano niya akong nagawang iwan. Hindi ko alam kung dala lang ba to ng kalungkutan ko, Sir Kira. Pero naramdaman ko talaga na tumabi siya sa akin. Lumubog pa yung bahagi ng kama kung saan sa tingin ko doon siya umupo. At nanlamig ang pakiramdam ko. Gumapang yung kilabot sa likod ko. Lalo na nung maramdaman ko na may humawak sa ulo ko. Napatayo ako nun, tapos lumabas ako ng bahay. Para akong sinampal ng mga paniniwala ko. At sa paniniwala ko, imposibleng siya yon. Naiyak na lang ako nun kasi gulong-gulo ko. Naisip ko pa nga nun na paano pala kung siya talaga yon. Nagstay na lang muna ako sa labas hanggang sa dumilim bago ko pumasok. Kumain lang ako ng biskwit tapos natulog na. Kinabukasan ng hapon, pumunta yung dalawang kasama niya sa trabaho na nakausap ko noong burol niya. Ibinalita nila sa akin na nakita daw nila si Aldrin sa work. Pumasok pa daw at nagtrabaho pa sa kung saan siya naka-assign. Parang hindi pa daw siguro alam ni Aldrin na patay na siya. Sobra akong kinilabutan sa nadinig ko. Kaya isinare ko rin sa kanila yung nangyari nung hapon na yon. Doon ko lang na-realize na yung pagtabi niya sa akin at yung paghawak at paghalik niya sa ulo ko ay habit na ni Aldrin noong buhay pa siya. Na ganoon na ang ginagawa niya sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho. Tapos hihiga para mamahinga bago ako tulungan sa tindahan. Naiyak na lang talaga ako noon, Sir Kira. Sana pala itinuloy ko na lang nakausapin siya nung mangyari yon. Hanggang ngayon po, hindi ko magawang mag-move on sa pagkawala niya. Na sana pala, hinintay ko na lang na mag-open siya ng problema niya sa akin. Alam kong sasabihin ng iba na wala akong kasalanan. Pero hindi mawala sa isip ko na isa yung pagkumpronta ko sa kanya sa dahilan kung bakit na-trigger siyang magpakamatay.
Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na po at napahaba. Hindi po kasi ako magaling magkwento, pero sana mabasa nyo to. Listener nyo po kami ni Aldrin bago siya nawala, kaya naisipan ko rin magkwento rito. Anyway, maraming salamat po kung mabasa man. More power and God bless po. Yo Kirara, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.